Minsan dumadating tayo sa buhay na wala nang ibang pagpipilian pa, kundi ang magtiwala sa plano ng Diyos. Lalo na sa mga mahirap na sitwasyon na iyong kinakaharap. Mapagpalang araw, Sir Mark. Ako nga pala si Antonio, isang janitor sa isang ospital sa isang liblib na lugar. Ako po ay 28 years old na at halos 10 taon na nga akong nagtatrabaho sa ospital na ito. Ewan ko ba kahit mababa ang sahod ko dito, ay hindi ko ito maiwan. Marahil siguro dahil gusto ko talagang maging isang doktor. Ngunit dahil nga sa kahirapan ng aming pamilya, ay hindi ko nagawang makapag-aral sa kolehiyo. Pero hindi naman doon natatapos ang buhay, dahil kailangan ko ng trabaho upang may ibigay na pera sa aking pamilya. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang maging isang janitor, at mas malapit pa ako sa aking pangarap. Sobrang saya ko nga sa aking trabaho dahil natuto rin ako sa mga doktor at sa mga sitwasyon ng mga pasyente na aking nakakasalamuha. Subalit hindi naman lahat ng tao ay katulad ko, dahil halos nag-alisan na nga ang mga staff sa aming lugar. Subalit may mga katulad ko rin ang pinili na manatili upang makatulong. Sa oras kasi na wala nang matitira ng mga doktor o nurse ay siguradong ipapasara na ang ospital na ito. Magiging mahirap ang lahat, lalo na kung walang malalapitan na ospital. At sasabihin ko sa inyo, kahit na mahirap ang buhay ay minsan ay kailangan lang natin maging isang mabuting tao at makontento kung ano ang mayroon tayo. At masaya ako dahil nanatili ako sa ospital na tumutulong, lalo na sa mga mahihirap. Ngunit minsan pala, ang pagiging mabuting tao ay maaaring magdala sa akin ng kapahamakan, pati na rin ng ibang mga tao sa ospital. Hindi ko makakalimutan ang nangyari dahil ako mismo ang magpasok ng problema sa aming ospital. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapapatawad ang aking sarili. Dahil may mga buhay ang nagsakripisyo para sa kabutihan ng ibang mga pasyente. Naaalala ko pa noon, isang maulan na gabi, kung saan ipinatawag ako sa ospital upang maglinis. Ang mga ganitong panahon kasi ay mahirap para sa buong ospital dahil ang gusali na mayroon kami ay sobrang luma na. At sa mga ganitong panahon nga ay nagtutuluan ang mga bubong, kaya maraming kailangan linisin. Sobrang hirap nga nito para sa amin, pero ginagawa namin ang lahat upang manatiling bukas ang ospital na ito. At dahil nga malapit lang ang aking tinitirhan sa ospital, ay naglakad na lang ako papunta dito. Wala na rin naman akong nakikitang maaaring sakyan dahil na rin sa sobrang lakas ng pagbuhos ng ulan. Nagsuot na nga lang ako ng kapote dahil mahirap na ang magkasakit at hindi na rin naman kaya pa ito ng payong. Sobrang normal lang ng araw na yon, Sir Mark. Pero dahil sa babae na aking tinulungan, ay malalagay kaming lahat sa panganib. Gusto ko lang naman na makatulong dahil nang makita ko ang babae na yon, ay nasa nakakaawa siyang sitwasyon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabi na yon, kung saan pinagsisihan ko ang tumulong sa iba. Sobrang lakas nga ng ulan noong mga oras na yon, kaya nahirapan din ako na makapunta agad sa ospital. At habang naglalakad nga ako ay tila ba may napansin akong tao na nakahandusay sa malamig at basang-basa na simento. Habang palapit nga ako ng palapit ay napagtanto ko na isa itong babae. Nanlaki nga ang aking mata nang makita ang malaking tiyan nito at nasisiguro ko na ang babae ay buntis.
Mabilis ko nga itong nilapitan at doon ko nakita na wala nang malay ang babae at tila may mga sugat na natamo sa katawan. At naawa nga ako sa kalagayan nito at ng kanyang anak, kaya naisipan ko itong dalhin sa ospital upang siya ay mabigyan ng paunang lunas. Naisip ko nga na baka ito ay sinasaktan ng kanyang asawa, kaya mas lalo akong naawa sa babae. Sinubukan ko nga siyang gisingin pero tila ba hinang-hina na talaga ang babae. Wala naman akong ibang pagpipilian pa, kaya agad ko na lang itong binuhat at nagpatuloy sa paglalakad. Ilang sandali lang din ay nakarating na kami sa ospital at agad naman kaming inasikaso ng mga doktor at mga nurse. Sobrang kaba nga ang aking nararamdaman dahil hanggang ngayon ay wala pa ring malay ang babae. Wala rin kahit na anong bagay ang makakapagsabi ng pangalan ng babae. Ewan ko ba Sir Mark, pero may kung anong kaba akong nararamdaman. Subalit hindi ko na lang ito pinansin. Akala ko ay dahil lang ito sa kaba at pag-iisip sa kalagayan ng babae. Habang inaasikaso nga ng mga doktor ang babae, ay kinailangan ko naman na bumalik sa aking trabaho. Ang dami ko pa kasing kailangan linisin dahil sa tulo ng bubong. Mahirap na at baka may mga pasyente pa ang madulas. Habang naglilinis nga ako ng buong ospital, ay bigla na lang akong nakarinig ng malakas na sigaw ng babae. Nagmamadali naman akong tumakbo upang tignan ang nangyayari at nagulat naman ako nang makita na may malay na pala ang babae na aking tinulungan. Ngunit tila hindi ito kalmado at masasabi ko na may kakaiba itong lakas. Halos 3 nurse na lalaki na kasi ang humawak sa kanya upang siya ay pakalmahin. At mukhang nagamot na rin ang kanyang mga sugat na natamo dahil sa mga nakabalot sa kanya na benda. Ang suot nga rin nito na damit ay pang-ospital, kaya sa tingin ko ay ayos na ang kanyang kalagayan at mukhang nagulat lang sa nangyari. Hindi na nga ako nagsayang pa ng oras at agad na lumapit sa babae upang siya ay kausapin at ipaliwanag ang nangyayari. Sigaw nga lang ng sigaw ang babae at walang makaawat sa kanyang pagwawala. Hindi man sa pangingialam, ay sanay na rin ako sa pag-asikaso ng ganitong sitwasyon. Lumapit na nga ako sa harap ng babae at sinabi na nakita ko siya na walang malay malapit sa ospital. Bahagya namang naging kalmado ang babaeng yon at pinakinggan ang aking mga sinasabi. Kumalma na rin ito at sa huli ay nagpasalamat sa akin. Pero tila ba talagang mailap ang babae sa mga tao. Kaya nagdesisyon na lang ang mga doktor na ilagay siya sa isang silid. Kailangan pa rin kasing obserbahan ang kanyang kalagayan. At hanggang ngayon ay hindi niya nais sabihin ng kanyang pangalan. Hindi rin naman siya pwedeng paalisin ng ospital dahil sobrang lakas din ng ulan at hindi pa sigurado kung ayos na talaga ang kanyang kalagayan. Lalo na at matagal siyang nababad sa ulan. Sandali ngang naging tahimik ang babae at nakatulog sa kanyang silid. At nang matapos na nga ako na maglinis ay naisipan ko itong dalawin sa kanyang kwarto. At nakita ko naman na gising na ito at nasa sulok lang ng silid at tila natatakot. Napakunot naman ang aking noo dahil baka natatakot ito na muli siyang makuha ulit ng kanyang asawa. At dahil nga sa aking kuryosidad ay hindi ko na napigilan pa ito na tanungin kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Nang makita naman ako ng babae ay tila ba ito ay natuwa at bahagyang lumapit sa akin. Halata naman na sa kanya ang pag-aalinlangan na sabihin ang totoo. Pero siniguro ko naman sa kanya na maaari niya akong pagkatiwalaan, pati na rin ang ibang mga tao sa ospital. Napabuntong hininga na lang ang babae
At ilang sandali lang ay napapayag ko na ito na magkwento. At hindi ko akalain na ibinigay niya rin sa akin ang kanyang pangalan. Tawagin ko na nga lang daw siya na Alma. At mukhang mabait na tao naman talaga si Alma. Pero mukhang may tinatago lang ito sa amin. At tila nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi. Sa tuwing may itinatanong kasi ako sa kanya, ay halos abutin ito ng ilang minuto bago tuluyang makasagot. Hindi ko na lang siya pinilit pa na magsabi ng totoo. Dahil sa tingin ko ay may dahilan naman ito kung bakit niya ito ginagawa. Ngunit nang nagpaalam na akong umalis ay bigla niya na lang akong pinigilan na maglakad palayo. Naguguluhan naman akong tumingin sa kanya at bakas sa kanyang mga mata ang takot at pag-aalala. May kailangan ka pa ba, Alma? May masakit ba? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Paalisin niyo na ako. Nasa panganib kayong lahat. Natatakot niyang saad. Pilit ko nga siyang tinanong kung sino ang nagtatangka sa kanyang buhay. Pero tila ba nawala ito sa kanyang sarili at ayaw nang sabihin sa akin ang totoo. Ako na nga lang din ang nawalan na ng pasensya na magtanong tungkol sa kanyang mga sinasabi. At dahil nga sa inis ay lumabas na lang ako ng kanyang kwarto at hindi maiwasan na maisip na baka may problema sa pag-iisipang babaeng yun. Kaya hindi ko na lang pinaniwalaan ang kanyang mga sinabi. Pero iba ang sinasabi sa akin ng aking kutob at para bang may mangyayari na hindi maganda. Hindi rin tuloy mawala sa akin ang sinabi ng babae tungkol sa panganib at isa lang ang nasa isip ko. Na baka mapanganib nga ang kanyang asawa at siya ay sinasaktan. Bukas na bukas din kapag tumigil na ang ulan ay magtutungo ako sa pulis upang humingi ng tulong para mas makilala ang babae. May kung ano talaga sa babae na tila kakaiba at hindi ko ito maipaliwanag. At saan niya kaya nakuha ang mga sugat na tila kalmot ng isang mabangis na hayop? Makalipas nga ang ilang oras ay hindi pa rin ako mapakali at ilang beses akong napadaan sa kanyang silid. May pagkakataon pa nga na naririnig ko itong tumatawa ng mag-isa. Sobrang nakakatakot nga ang paraan nito ng pagtawa. Kaya umalis na lang muna ako at umiwas na magpunta doon. Nang tumingin naman ako sa orasan, ay 3:00 na pala ng madaling araw. Naisipan ko nga na maglimot muna sa ospital upang tignan ng ibang mga pasyente at baka may kailangan pa akong linisin. Nagulat nga ako nang makita ang pari ng aming simbahan. Agad ko nga itong nilapitan upang ito ay kamustahin. At napag-alaman ko na inabutan lang pala siya ng ulan kaya hindi na siya nakabalik pa sa simbahan. Ayon nga sa kanya ay may dinasalan lang siya na namatay kaninang hapon. Habang abala nga kami sa pag-uusap ay bigla na lang kaming nakarinig na malakas na sigaw ng isang babae. At sa tingin ko nga ay ito ang babaeng aking tinulungan. Nagmamadali nga akong tumakbo pati na rin ang ibang mga nurse upang tignan kung ano ang nangyayari. Nagulat na lang kami nang pagbukas namin ng pinto ng kanyang kwarto ay nakita namin itong nakahiga sa sahig at hawak ang kanyang tiyan. Mukhang manganganak na pala ang babae at sobrang sumasakit na nga ang kanyang tiyan. Pero hindi naman ito natinag na magsabi ng kung ano-anong mga bagay. Mamamatay kayong lahat. Kailangan niyo akong paalisin. Sigaw ng babae. Agad naman siyang tinurukan ng pampakalma dahil inaalis nito ang mga benda na nakabalot sa kanyang sugat. Natanggal niya naman ang benda sa kanyang braso at naningkit naman ang aking mga mata nang makita na tila naghilom na ang kanyang mga sugat. Kinusot-kusot ko pa nga ang aking mata pero wala na talaga itong sugat. Sobrang naguguluhan ako dahil
sigurado ako na may sugat siya sa kanyang braso. At napaka-imposible naman na mabilis itong gagaling sa loob lamang ng ilang oras. Pero bago pa ako makapag-react ay dinala na nga siya sa delivery room. Dahil malapit na pala talaga itong manganak. Ipinagpaliban ko na nga lang ang aking nakita at hinayaan ko na lang ito na ilabas muna ang kanyang anak bago ako magpatuloy sa pagtatanong. Simula nga nang dumating ang babae na ito ay ang dami ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Ang paggaling ng kanyang sugat at bukod pa rito, habang malakas ang paghiyaw ng babae ay sabay-sabay din ang pag-alulong ng mga aso sa paligid. Naniniwala pa naman ako na kapag umaalulong ang mga aso ay may dala itong malas o panganib. Dumadagdag pa sa aking takot ang malakas na kulog, pati na rin ang kidlat. Ewan ko ba Sir Mark, pero labis na ang kaba na aking nararamdaman at hindi na ako mapakali sa aking pwesto. Bumalik na nga lang ako sa pwesto ng pari upang kausapin ito at humingi ng dasal upang kumalma ang aking sarili. At ilang sandali lang din ay tumigil na ang pag-alulong ng mga aso at lumabas na rin ang doktor na nagpaanak kay Alma. Agad ko nga itong nilapitan upang tanungin kung naging maayos lang ang lahat. At ayon nga sa kanya ay isang malusog na lalaking sanggol ang ipinanganak ni Alma. Ngunit imbis na matuwa ay mas lalong kaba ang binibigay nito sa akin. Natigilan na nga lang kaming lahat nang makarinig kami ng mga malakas na kalabog sa labas ng ospital. Napakunot na nga lang ang aking noo dahil may nakita akong 3 lalaki sa labas ng ospital at basang-basa na sila ng ulan. Sobrang bilis nga ng tibok ng aking puso at hindi maunawaan kung bakit ko ito nararamdaman. Napansin ko nga na tila hindi lumalapit ang mga ito at nakatitig lang sa ospital. Maya-maya lang ay bigla na lang inutusan ng lalaking nasa gitna ang mga kasama nito na kumatok sa pinto ng ospital. Sobrang nagtataka ako sa kinikilos ng mga ito at parang sobrang bilis ng kanilang mga kilos. Bigla namang naalis ang atensyon ko sa mga ito nang biglang lumabas si Alma habang buhat-buhat ang kanyang sanggol. Nagulat kaming lahat nang makita ng punong-puno siya ng dugo at ang kanyang bibig. Hindi namin maipaliwanag kung ano ang nangyayari at natatakot kaming lahat na lumapit. Pero tila ba nawala ang nararamdaman kong takot nang makita ko ang pagtulo ng kanyang luha. Dahan-dahan nga akong lumapit sa kanya at pilit siyang pinapakalma dahil tila ba natatakot ito sa hindi malamang dahilan. Ngunit paulit-ulit lang ang kanyang mga sinasabi. Huli na ang lahat. Mamamatay na kayong lahat. Kukunin niya ang aking anak. Natataranta niyang sabi. Kumalma ka lang, Alma. Anong problema? Huwag kang mag-alala at handa ka naming tulungan. Pagpapakalma ko sa kanya. Subalit imbis na ito ay kumalma ay malakas itong sumigaw. Napatakip na nga lang ako sa aking tenga dahil kakaiba ang lakas ng kanyang boses. Nalingat nga lang ako sandali ay bigla na lang itong nawala. At nang lumingon naman ako sa aking kanan ay napatakip na lang ako sa aking bibig nang makita ang isang patay na nurse na wakwak ang tiyan. Naramdaman ko na lang ang paglapit sa akin ng pari at ng iba pang mga doktor at nurse. Lahat nga sila ay nagulat din sa kanilang nakita. Sino ba naman ang hindi magugulat kapag nakakita ng bangkay at karumal-dumal pa ang sinapit? Ang kasama nga namin na pari ay natulala na lang at tila ba may alam sa nangyayari. Nagulat na lang kami nang sabihin niya na ito ay kagagawan ng kakaibang nilalang, katulad ng aswang. Sobrang nabigla nga kami sa aming nakita at hindi namin alam ang aming gagawin. Natulala nga lang kami sa bangkay na aming nakita.
At sa tingin ko nga ay kagagawan ito ni Alma. Habang nakatulala kami ay nakarinig kami ng malakas na sigaw mula sa baba. Bigla ko namang naalala ang mga kakaibang lalaki na nasa labas at naisip ko na baka ito ang sinasabi ni Alma na parating para kunin ang kanyang anak. Napatakbo nga ako sa bintana upang silipin ang mga ito. Nagulat na lang ako nang makita na bukas na ang pinto at papasok na sa ospital ang mga lalaki. Ang tila pinuno nga ng grupo ay lumingon muna sa akin at gumuhit ang nakakalokong ngiti bago tuluyang pumasok sa loob ng ospital. Ilang sandali lang ay nakarinig kami ng malakas na sigawan ng baba at bigla na lang natigil ang lahat ng ingay. Hindi ko na alam ang gagawin ko at biglang lumapit sa akin ng pari at iniabot sa akin ang lagayan ng holy water at may ibinigay sa akin na punyal na itinago na parang isang krus. Nagtataka nga ako kung saan ko gagamitin ang mga ito dahil hindi ko kayang pumatay ng tao. Ngunit ayon sa pari, sila Alma ay mga aswang at maaaring mapatay sa oras na ito ay sabuyan ng holy water. Nanginginig ang aking kamay na tinanggap ang holy water at ang punyal. Pero hindi ko alam kung magtatagumpay ako na gawin ito. At habang nag-uusap nga kami, ay biglang may mga nurse ang nagtakbuhan papunta sa second floor. Nanlaki ang aking mga mata dahil halos lahat sila ay puno na ng dugo at malalalim na sugat. Agad nga namin silang tinawag sa kwarto na aming tinataguan. Maswerte na lang at nagawa nilang makaligtas habang ako ay nakatitig lang sa aking mga hawak. Pero sa pagkakataon na yun ay wala na kaming iba pang maaasahan. Sa lahat naman kasi ng nandito ay ako ang malakas at mabilis. Huminga muna ako ng malalim bago ako tuluyang lumabas ng silid at nagbilin sa kanila na manatili lang silang nakatago. At bago ko nga harapin ang mga kakaibang nilalang na yon, ay binilisan ko ang aking kilos upang maisara ang pinto ng mga kwarto ng ibang pasyente. Natatakot man ay nagpatuloy ako sa paglalakad at naisipan ko na rin bumaba sa unang palapag upang malaman kung mayroon pa ring buhay. Napalunok na nga lang ako ng aking laway dahil sa sobrang kaba. Pero sinuguro ko na alerto ako sa aking paligid. Ngunit hindi ko inaasahan na mayroon na palang aswang ang nasa aking likuran. At sa paglingon ko nga ay pinigilan ko ang aking sarili na mapasigaw. Ang nilalang kasi ay tila isang malaking itim na aso na handa na akong lapain. Ngunit bigla kong naalala ang bilin sa akin ng pari na ang holy water ay matibay na pangontra sa masasamang nilalang. Hindi na nga ako nagdalawang isip pa at agad na sinabuyan ng holy water ang malaking aso na nasa aking harapan. At nagulat na lang ako nang bigla itong manghina at bumalik sa anyong tao. Sobrang nagulat ako sa nangyari at nakumpirma ko nga na ang mga nilalang na ito ay mga aswang. Napatitig na lang ako sa punyal na aking hawak. At hindi ko alam kung kaya ko ba talaga na pumatay kahit na sila ay mga kakaiba. Pero sa ngayon ay umaasa sa akin ang mga pasyente ng ospital at ang aking mga kasamahan. Kaya sa huli ay buong lakas akong dumamba sa aswang at paulit-ulit na itinarak ang punyal sa puso nito. Napuno na nga ng dugo ang aking damit pero hindi ako tumigil sa pagsaksak sa kanya. Hanggang hindi siya tuluyang mawalan ng buhay. At nang makasiguro na ako, ay agad na akong lumayo sa bangkay ng lalaking aswang. Hindi ko na nga naiwasan pa ang maiyak, Sir Mark. Sinisisi ko kasi ang lahat ng nangyari sa aking sarili. Kung hindi ko lang sana dinala si Alma sa ospital na ito, ay hindi mangyayari ang ganitong bagay at wala sanang inosenteng mga tao ang mamamatay. Napatigil na lang ako sa pag-iyak nang makarinig ako ng dahan-dahang umaakyat at angil ng aswang.
Mabilis naman akong kumilos upang makapagtago at upang pakalmahin lang ang aking sarili. At nang makita ko nga na patungo na ito sa silid ng isang pasyente, ay agad akong lumabas sa aking pinagtataguan. Galit na galit nga ito sa akin at agad na sumugod. Hindi ko nga agad na iwasan ang kanyang pagsugod dahilan para matabig niya sa aking kamay ang punyal. Agad naman akong gumapang upang kunin ang punyal. Balak pa nga sana ako nitong layuan nang makita niya ang hawak ko na holy water. Ngunit dahil nga sa aking pagkataranta, ay halos nasayang lang ang ibang holy water. Nang maging bahagya na akong kalmado, ay mabilis ko lang natamaan ng aswang. At dahil nga nanghihina pa ang mga ito, ay agad na akong kumilos. Hindi na ako nagpapigil pa at sinaksak ng sinaksak ang lalaki. Isa nga rin ito sa mga lalaki na nakita ko kanina sa labas. At ibig sabihin lang nito ay aswang silang tatlo. At ang asawa ni Alma ay isa ring aswang. Kahit anong lingon ko nga sa aking paligid upang hanapin si Alma, ay hindi ko ito makita. Hanggang sa umabot na nga ako sa baba ng gusali at sobrang dami na ngang tao ang namamatay. Nanginginig nga ang aking mga kamay, subalit umaasa na mabilis ko nang matatapos ang pakikipaglaban sa mga aswang. Hanggang sa patuloy ko nga na paglalakad, ay nakasalubong ko ang asawa ni Alma. Pero kumpara sa mga nakaharap ko na anyong aso, ang asawa ni Alma ay anyong tao na may matutulis lang na kuko. At kakaiba rin talaga ang taglay nitong lakas dahil mabilis niyang nakuha ang aking leeg at ako ay marahas na sinakal. Akala ko nga ay mamamatay na ako ng mga oras na yon. Pero bigla na lang sumulpot si Alma sa kawalan at tinulungan akong labanan ng aswang. Sobrang bilis ng mga pangyayari at nakita ko na lang na naglalaban na ang dalawa. Pero alam ko na lamang ang lalaking aswang, kaya kailangan kong gumawa ng paraan para makatulong sa pagpatay sa kanya. Agad ko ngang sinaboy ang holy water sa aswang, kaya nagtulungan na kami ni Alma na patayin ang aswang na yon. Sa huli ay naging matagumpay kami ni Alma at tumakas na rin ito palayo at hindi ko na muling nakita pa ang babaeng dahilan ng lahat ng kaguluhang yon. Paglipas nga ng ilang buwan ng ospital ay ipinasara na at nagtatrabaho na ako bilang isang security guard sa isang malaking ospital. Maraming salamat po Sir Mark sa pagbabasa ng aking istorya na ipinadala. Muli, ako po si Antonio at ito po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa side channel natin na Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Dito ko po ilalapag ang mga fiction horror stories na isinulat ng mga magagaling nating mga writers. Ilalagay ko po ang link sa comment section. Pindutin nyo lang at sana makapag-subscribe po kayo. Muli po, Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Sandatang Pinoy, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell. Muli po, ako po si Mark. Maraming salamat po sa inyong lahat.